Madalas, ang kumukuha ng mga pansin natin ay mga sakit na nakakahawa. Para sa atin, mas malala ito. Mas masakit, mas nakakatakot. Minsan, hindi natin napapansin na malala din, masakit din at nakakatakot din ang mga di nakakahawang sakit, lalo na sa mga may edad na. Magsisisi lang tayo pag nariyan na, pag bumabagsak na ang ating katawan at wala na tayong magagawa. Ako si Joe, miyembro ako ng Team LabDap. Ang ginagawa naming proyekto ngayon ay ang M4 Way o Measure, Monitor, Motivate, Maintain. Ang layunin ng proyektong ito ay mabawasan ang kaso ng non-communicable diseases tulad ng hypertension, diabetes at cardiovascular diseases. Sentro ng proyekto namin ngayon ay ang Barangay Manuel Rojas, Baguio City. Nag-survey po kami sa maraming barangay. Tapos po nung pagdating po namin dito sa barangay na to, parang in-explain po namin yung project namin. Tapos in-accommodate po nila kami ng maayos. Tapos mukha naman pong interested sila dun sa project. Tapos nung nag-survey din po kami dito, mataas po siya, parang 15 out of 20 households po. Meron silang kapamilya na may sakit po. Kaya po naisip namin na okay na dito namin siya i-implement. It is a well-known fact among us na kung hindi nga naalagaan ang lifestyle natin, we develop these diseases, no, in the form of hypertension and diabetes, sabi nga natin, ang nangunguna ngayon. Ang problema with hypertension and diabetes, wala kang simptomas eh. Diba? So lahat naman tayo, kung wala tayong nararamdaman, wala kang gagawin. You just go on with your current lifestyle. Dati, may sakit ako ng ischemia. Halos hindi ako makapagtrabaho. Kung may sakit tayo, hindi tayo nakakapag-smile, hindi natin nagagawang ayusin ang sarili natin kasi gusto natin lagi tayong nakahiga. Tinitignan po kasi namin factor, yung BP nila, yung sugar, yung weight, yun pong mga yon. Kaya po naisip po namin, ano ba yung way para matulungan silang ma-maintain yung tama. So naisip po namin, naglagay po kami ng Zumba. Kasi po, dati, nag-try po sila na mag-Zumba. Pero po, yun, nahirap po magtawag. Kaya po ngayon, sabi namin na may magtuturo po. Kaya po pumupunta sila. About naman po sa gardening, sinabi rin po namin kasi na tuturuan po namin sila kung anong way para makakain sila na healthy. Naisip po namin maglagay tayo ng herbal garden para pong punta po sila kung gusto po nilang kumuha lang. Kami naman natuwa. Para sa amin, blessing na sa amin yon yung grupo nila na pumupunta dito sa barangay para magbigay ng ganong services sa mga constituents namin kasi hindi lang naman nakakuan. In all ages naman kasi yon. Nung pumunta ng LabDap, nakatulong sila sa akin. Bale, 3 times a week kami nag-exercise dito. Ngayon, nakapag-exercise ka na, maano na yung katawan mo, nagagawa mo na yung mabuting, ay magaan sa pakiramdam. Nakita namin improve ang linalagay ng doktor. So, ibig sabihin, na-maintain na nila. Kasi nakikita nila, mataas ang BP ko, so kailangan yung sa pagkain, sa exercise, mga ganun na, nakukuha na sila, na-enlighten na. So, nakita namin na maganda yung pagtanggap nila sa programa ng Team LabDap. Let us not lose hope. We did not reach that age if we are not really healthy. And then maintain yung status that we can reach. And syempre, we can still be models. Let us be the best examples for the younger generation. Pero po kasi sa amin, naniniwala po kami na maiiwasan mo po yun. Basta maganda po yung lifestyle mo. Hindi po dapat tumatak sa isip mo na matatanda din ako, magkakaroon din ako ng mga sakit na yan. Kaya po naisip namin na tulungan po sila na itatak po sa isip nila na hindi dahil yun yung common, parang babayaan nyo na lang kasi pupunta din lang sa inyo. Kasi po kaya po siyang maiwasan. Basta po may healthy lifestyle lang. Hindi habang buhay ay malakas tayo. Hindi habang buhay ay bata tayo. Ngayon pa lang, dapat ay inaalagaan at binabantayan na natin ang ating mga sarili, ang ating katawan. Wala namang masama sa pag-aalaga sa katawan.
kung magiging mabuti naman ang ating kinabukasan.